Magandang araw sa inyo. Ako, si Ginoong Dimatulak, ang inyong guro ng alae. Muli niyong makakasama upang mag-aral at palawakin muli ang kaalaman sa Filipino 6. Nawa lahat ng ating mga nakaraang aralin ay nakatulong sa inyo upang mapayabong ang kaalaman sa asignaturang ito. Para sa araw na ito, ating pag-aaralan ang nababago ang dating kaalaman batay sa natuklasan sa teksto. Kayo ba ay mahilig magbasa? Kung ganon, tama ang tinatahak mo. Dahil ngayong oras na ito, ating pag-uusapan ang iba't ibang panitikan na papayabong ng ating kultura at pagka-Pilipino. Kaya, tara na! Narito ako, Ginoong Henrik Dimatulak, ang iyong gurong alae, upang ikaw ay tulungan. Kaya, ihanda na ang iyong ballpen at papel. Tara na! Matuto na sa Filipino 6. Ano-ano nga ba ang iba't ibang panitikan na maaaring magpalawak at magpaunlad ng ating kaalaman? Narito ang iba't ibang anyo ng panitikan. Meron tayong nobela. Ang nobela ay kwento o pagkasalaysay ng buhay ng mga tao na nagbibigay aliw at pumupukaw sa damdamin ng mga mamabasa. Binubuo ito ng mga kabanata na pinagdugtong-dugtong upang mabuo ang kwento. Ang mga halimbawa nito ay mga nobelang isinulat ng ating pambansang bayaning si Dr. Rizal, ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. May anyo tayong panitikan na ang gumaganap ay mga hayop kagaya ng kwentong Silang Gamad sa Tipaklong, si Pagong at si Conejo, si Pagong at si Mansing, ang leon at ang daga, at marami pang iba. Iyan ay tinatawag nating pabula. Ang panitikan naman ay kwentong hango sa Biblia na nagtuturo ng mabuting asal tulad ng ang mabuting Samaritano at ang maghahasik. Ang panitikang iyan ay nasa anyong parabola. May mga panitikan tayong isasaad ng pinagmula ng mga bagay-bagay tulad ng ampalaya, saging, pinya at marami pang iba. Ito'y tinatawag nating alamat. Kung ito naman ay tungkol sa kabayanihan at pakipagsapalaran ng mga hari, reyna, prinsipe, prinsesa at mahalagang mga tao na tulad ng Ibong Adarna, tamang-tama sa iyo ang panitikang nasa anyong kurido. Ito ay kwentong nasa anyong tulang pasalaysay na may pawaluhing sukat. Maikli lamang ang pasalaysay ng mga pangyayari, ngunit kumpleto ang lahat ng elemento ng kwento at pupulutan din ng mabuting aral. Ang ilan sa halimbawa nito is wala ng alimango, isang tamad, ang mahiwagang sising at iba pa. Ito ay tinatawag nating maikling kwento. Ang panitikan talambuhay naman ay kwento o tula ng mga personal at mahalagang detalye sa buhay ng isang tao ay bahagi rin ng panitikan. Ang tawag sa isang anyo ng panitikan kung sinasalaysay nito ang mga mahalagang pangyayari sa isang lugar ay isang balita. May mga panitikan tayong may tekstong gumagamit ng mga mabulaklak na mga salita sa pagkasalaysay na binubuo ng mga saknong at tugma na may ikot sa isang paksa o tema. Ito ay tinatawag nating tula. May mahaba tayong tula na nagsasalaysay ng mga kwento ng pakipagsapalaran o kabayanihan ng isang tao o tribo na minsan nagpapakita ng kakaibang lakas o kapangyarihan. Ito ay tinatawag nating epiko. Ngayon, alam niyo na ang iba't ibang anyo ng panitikan na maaari nating basahin at maaaring kapulutan ng kaalaman at mabuting asal. Bakit hindi tayo magbasa ng isang uri ng panitikan na inyong nakita? Basahin natin ang isang kurido tungkol sa Ibong Adarna. Kung inyong maalaala, ang kurido ay isang mahabang tula kung saan sinukat ng wawaluhin. Subalit ang mapanood nyo ngayong oras na ito ay Ibong Adarnang ibinuod na. Upang lalo natin itong ma-enjoy at lalo natin itong maintindihan. Kaya tara na, basahin natin at saksihan ang kwento ng Ibong Adarna. Ibong Adarna. Ang Berbanya
ay isang mapayapa at masaganang kaharian. Ang hari nito ay si Don Fernando at si Doña Valeriana naman ang reyna. Tatlo ang anak ng hari at reyna. Ang panganay, si Don Pedro, pangalawa si Don Diego at ang bunso ay si Don Juan. Mahusay magbalakad ng kaharian si Don Fernando, kaya nalungkot ang lahat nang dapuan siya ng mahiwagang sakit. Walang nagawa ang mga manggagamot ng palasyo. Hindi na mapagaling si Don Fernando. Isang ermitanyo ang dumalaw sa hari. Tanging ang awit ng ibong Adarna ang makapagpapagaling sa kanya, ang sabi nito. Sa puno ng Piedras Platas dumadapo ang ibong Adarna. Matagpuan ito sa bundok Tabor, anang ermitanyo. Nang marinig ito, noon din ay umalis si Don Fernando para hanapin ang ibon. Ilang buwan na ang nagdaan ay hindi pa rin bumabalik si Don Pedro. Nagpas siya si Don Diego na sundan ng kapatid. Tulad nito ay hahanapin din niya ang ibong Adarna. Pagod na pagod sa paglalakbay si Don Diego. Nagpahinga sa liling ng isang kumikislap na puno. Lingid kay Don Diego ay yung pala ang mismong Piedras Platas na maghating gabi ay dumapo roon ang ibong Adarna. Matapos umawit ay umipot ang ibon. Naging bato si Don Diego na mapatakan ito ng dumi. Ito rin ang nangyari kay Don Pedro. Ilang taon na lumipas, hindi na nakabalik sina Don Pedro at Don Diego. Payagan niyo ako, ama, pag-usap ni Don Juan. Ayaw sana pumayag ni Don Pedro pero mapilit si Don Juan. Ibig na binata na gumaling ang ama. Ibig niyang hanapin ang mga kapatid. Isang matandang katungin ang nakita ni Don Juan sa paglalakbay. Maaari bang humingi ng pagkain, Ginoo? Gutom na ako, sabi ng ketong. Ibinigay ni Don Juan ang huli niyang tinapay sa ketongi. Awang-awa siya rito. Sinabi niya sa matanda ang pakay ng paglalakbay. Itinuro sa kanya ng katungin ang isang kubo. Matutulungan daw siya na ermitanyong nakatira doon para mahuli ang mahiwagang ibon. Natuklasan ni Don Juan na ang katungin at ang ermitanyo ay iisa. Dahil mabuti ang kalooban niya, kaya gusto niyang tulungan nito. Dalhin mo ang 7 dayap na ito, labaha at gintong sintas. Tuwing aawit ang ibong Adarna ay sugatan mo ang sarili para hindi ka makatulog. Sinabi rin ng ermitanyo na iwasan niyang mapatakan ng dumi ng ibon. Talian mo ng gintong sintas ang ibon matapos ang kapitan niyang awit. Hinintay ni Don Juan ang pagdating ng ibon. Bandang hating gabi nang dumabo ito sa Piedras Platas. Humanga sa pagpapalit-palit ng kulay nito. Nang umawit ang ibong Adarna, ay nantok si Don Juan. Hinati niya ang dayap, pagkatapos hiniwan niya ang braso at pinagaan iyo ng dayap. Sa sobrang sakit, ay nawala ang antok ni Don Juan. Muli at muli niya itong ginawa hanggang matapos ang 7 awit ng mahiwagang ibon. Nahuli ni Don Juan ang ibong Adarna nang makatulog. Agad iyang inuwi ni Don Juan sa amang hari. Agad gumaling ang hari nang marinig ang awit nito. Nawa naunawaan nyo ang kwentong ating binasa. Kung naunawaan nyo ito, subukan natin kung talagang nalaman nyo ang bawat bahagi nito. Ihanda ang inyong ballpen at papel. Naghanda ako ng 5 katanungan at bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo upang masagot ang bawat isa. Unang bilang, saang kaharian nangyari ang kwento? A. Kaharian ng Barbanya. B. Kaharian ng Barbaso. C. Kaharian ng Barbeksa. D. Kaharian ng Barbanyo. Ang tamang sagot ay A. Kaharian ng Barbanya.
Ikalawa, sino ang hari ng Barbania? A. Haring Fernando, B. Haring Pedro, C. Haring Juan, D. Haring Diego. Kung A ang sagot mo, tama ka. Ikatlo, ano ang nangyari sa hari? A. Nabulag, B. Nabingi, C. Nalumpo, D. Nagkaketong. Ang tamang sagot ay C. Nalumpo. Ikaapat, ano ang nagpagaling sa hari at nagligtas sa mga kapatid? A. Gintong dayap, B. Gininto ang dugo, C. Mahiwagang bato, D. Ibong Adarna. Ang tamang sagot ay D. Ibong Adarna. Ikalimang bilang, sino ang nakapagdala sa Ibong Adarna sa hari? A. Don Fernando, B. Don Juan, C. Don Diego, D. Don Pedro. Ang tamang sagot ay B. Don Juan. Si Don Juan ang nagwagi sa paligsahan. Siya ang nakahuli sa mahiwagang Ibong Adarna. Ito'y dahil sa ginintoang kalooban ni Don Juan. Tinulungan niya ang isang matandang katungin na hindi niya alam, ito rin pala ang ermitanyong makatutulong sa kanya upang mahuli ang Ibong Adarnang makapagliligtas sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ama. Isang napakagandang kaalaman kung saan ito ay ating natutunan sa tekstong ating binasa. Mga bata, ganyang kahalaga ang pagbasa. Napakaswerte nga ninyo kasi sa panahon ngayon, hindi lang sa aklat ito makikita. Meron tayong internet, meron tayong iba't ibang paraan, meron tayong telebisyon, meron tayong radyo, kung saan makukuha natin ang iba't ibang mga impormasyon kung saan tayo ay matututo. Huwag tayong maging mangmang. Paunlarin ang ating kaalaman. Matuto tayong magbasa at magsaliksik. Iyan ang magpapaunlad ng ating kaalaman at magpapayabong ng ating isipan. At iyan ang kabuuan ng ating aralin ngayong araw na ito. Nawa, natutunan nyo ang mabuting asal at ang iba't ibang paritikan na maaari nating pagkuhanan ng iba't ibang mga kaalaman. Upang mabalikan nyo ang iba't ibang aralin na ating binuo dito sa ating channel, do not forget to subscribe and ring the bell button para laging updated sa lahat ng mga videos na aking a-upload dito sa ating channel. Masayang pag-aaral. Muli, ako si Gunong Henrix Pidamit-Hulak, ang iyong gurong alae, makakasama mo sa paglalakbay sa mundo ng Filipino 6. Paalam!